Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Ilang minuto nang nasa loob ng sasakyan si Misael, kasama si Andrea, ngunit ni isa sa kanila ay walang umiimik. Tila naging mabigat ang hangin sa pagitan nila, isang katahimik ang hindi mapakali, puno ng mga salitang gustong kumawala ngunit pinipiling lunukin. Doon niya dinala ang dalaga matapos niya itong iligtas mula sa kahihiyang kinasangkutan sa loob ng restoran. Hindi niya lubos malaman kung saan nag-ugat ang gulo, ngunit hindi niya nagawang manatiling nakaupo lamang nang makita niyang binuhusan ng malamig na tsaa si Andrea. May kung anong puwersang biglang sumipa sa kanyang dibdib, isang matinding pagnanais na ipagtanggol ang dalaga, na hindi na niya pinag-isipan pa. Parang kusa na lamang kumilos ang kanyang katawan, bago pa man makahabol ang kanyang isip. Sinubukan niyang ikumbinsi ang sarili na ginawa niya iyon dahil may kailangan siya kay Andrea. Na kaya niya pinakikialaman ang buhay nito ay dahil anak ito ni Mrs. Dibolt, isang babaeng may kapangyarihang magbigay ng puhunan sa negosyong pilit niyang binabangon para sa kanyang tiyuhin. Nararamdaman niya ang mga pasimpleng reto ng ginang. Nasa Pransya pa lamang sila ay hindi na tumitigil si Mrs. Dibolt sa pagbanggit sa anak nito, kung gaano ito katalino, kaganda at kahusay bilang babae. Paulit-ulit nitong sinasabing nais niyang magkakilala sila ni Andrea. Ngunit noon wala siyang interes. Hindi sa dalaga at hindi sa sinumang babae. Wala siyang oras para sa mga ganoong bagay. Ang buong atensyon niya ay nakatuon sa negosyo ng kanyang tiyuhin, sa responsibilidad na matagal na niyang pasan, at sa mga problemang kailangang lutasin bago pa tuluyang bumagsak ang kumpanya. Gayunman, pumayag siya sa kagustuhan ni Mrs. Dibolt. Hindi dahil sa anak nito, kundi dahil umaasa siyang bawat pagkikita nila ay magiging daan upang maipakilala niya ang negosyo at makuha ang pamumuhunang kinakailangan niya. Iyon ang plano. Ngunit nagbago ang lahat nang makilala niya si Andrea at nang matanto niyang ito ang dalagang nakita niya noon sa tabi ng fountain. Mula roon, nag-iba ang direksyon ng lahat. Hindi na siya pumupunta sa bahay at opisina ni Andrea dahil lamang anak ito ni Mrs. Dibolt. Hindi rin dahil sa negosyo. Kundi dahil ito ang babaeng hindi niya malimutan, ang babaeng minsan niyang nasilayan, at sa isang iglap ay tila may iniwang bakas sa kanyang isipan. Nasa kanya pa rin ang pulseras nito. Iyon ang paulit-ulit niyang ginagamit na dahilan sa sarili, na kailangan niyang ibalik iyon, na iyon lamang ang pakay niya. Ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang hindi na iyon sapat na dahilan. Ngunit taliwas pala sa maamong mukha ni Andrea ang ugali nito. Isa itong rosas, napakaganda, ngunit puno ng tinik. Hinahangaan niya ang kagandahan nito, ngunit nasusugatan sa bawat pagtataboy nito. Dahan-dahang binalingan ni Misael si Andrea, na nakaupo sa passenger seat. Hindi pa rin ito gumagalaw. Tulala, wari may malalim na iniisip at halatang pilit pinipigil ang damdaming ayaw nitong ipakita. Ayos ka lang ba, aking sinta? Maingat at puno ng pag-aalala ang tanong ni Misael. Walang sagot. Ni hindi man lang siya tinignan ng dalaga. Muli, isang mabigat na katahimikan ang namagitan sa kanila, isang katahimikang mas masakit kaysa sa anumang pagtatalo. May alam akong mall na malapit dito, muling sabi ni Misael, sinusubukang basagin ang tensyon. Bumili na lang tayo ng damit para makapagpalit ka. Ayokong. Wag na, putol ni Andrea, malamig ang tinig. Hindi mo na kailangang mag-abala pa. Pero, natigilan si Misael nang bigla siyang lingunin ng dalaga. Sa isang iglap, bumilis ang tibok ng kanyang puso. May kung anong matalim sa mga mata nito, hindi galit, kundi pagod at paninisi. Alam ko kung bakit nandito ka, walang emosyong sabi ni Andrea. Bago pa man siya makapagsalita ay nagpatuloy ito, tila matagal nang kinikimkim ang mga salitang iyon. Pinapunta ka rito ni Mommy para kulitin ako sa kalokohang blind date na iyan. Huwag ka nang magsayang ng lakas mo. Wala kang mapapala sa akin. Hindi ko alam ang sinasabi mo, pagsisinungaling ni Misael, kahit alam niyang mahina ang depensang iyon. Makikipag-date ka sa akin dahil iyon ang gusto ng mommy ko, diretso at mapanuyang sagot ni Andrea. Kapalit noon, mag-invest siya sa kumpanya ng tiyuhin mo. Tama ba? Nanlaki ang mga mata ni Misael.
Hindi niya inaasahang alam ng dalaga ang buong katotohanan. Ikinuwento sa akin ni Mommy ang lahat, patuloy ni Andrea. Kaya nandito ka. Kaya ka nagpupumilit. Ginagamit ako ni Mama para makuha ka, at ikaw naman, ginagamit mo ako para makuha siya. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita, bakas ang pait sa bawat salita. Ganyan na ba talaga ang mga negosyante ngayon? Gagamit ng ibang tao para makuha ang gusto nila nang hindi iniisip ang damdaming masasagasaan. Sandaling nakita ni Misael ang sakit na dumaan sa mga mata ni Andrea, ngunit mabilis din iyong nawala, tinabunan ng pader ng lamig at distansya. Huwag ka nang magkunwari na interesado ka sa akin, dugtong nito. Alam kong hindi ka naman talaga interesado. At malinaw din sa akin, hindi rin ako interesado sa iyo. Napasinghap si Misael, ngunit hindi pa rin ito tumigil. Kaya tapusin na natin ito. Hindi kami maayos ng mommy ko. Dumating siya rito para guluhin ang tahimik kong buhay. Kung ano man ang plano mo tungkol sa akin, itigil mo na. Nagsasayang ka lang ng oras. Wala akong pakialam sa negosyo ng mommy ko, mariin itong dagdag. Kaya kung ako sa iyo, maghahanap na lang ako ng ibang estratehiya. Tahimik na isinuksok ni Misael ang kamay sa bulsa at kinapa ang pulseras, ang tanging bagay na nagdurugtong pa rin sa kanila. Binibini, mahinahong sabi niya, pilit pinipigilan ang emosyon, linawin ko lang, hindi ako nagpunta rito para gamitin ka. Wala akong balak na madamay sa anumang plano ni Numan, putol ni Andrea. Kaya pakiusap, hayaan mo na lang ako. Sana ito na ang huling pagkakataong magkita pa tayo. Pagkatapos noon ay agad siyang bumaba ng sasakyan, iniwan si Misael na tila napako sa kinaupuan. Tulala niyang sinundan ng tingin ang dalaga hanggang sa tuluyan itong mawala sa kanyang paningin. Muli niyang inilabas ang pulseras, at sa ikalawang pagkakataon, tinakbuhan na naman siya ng babaeng iyon. Habang pilit niyang nilalapitan, pilit naman itong lumalayo. Mahigpit niyang ginap ang pulseras, saka napatingin sa Amerikana niyang naiwan ni Andrea sa passenger seat. Sa susunod, hindi na niya hahayaang makawala pa ito. Sa susunod na kabanata, masusubok ang paninindigan ni Misael nang mapilitan siyang pumili sa pagitan ng negosyo at ng damdaming unti-unti nang umuusbong para kay Andrea. Samantala, haharapin ni Andrea ang mga sugat ng nakaraan na pilit niyang itinatago, kahit pa nangangahulugan iyon ng muling pagharap kay Misael. Kaya abangan natin,